Okay, gospel reflection for Sunday, December 29, 2024 na Feast of the Holy Family. Well, yun lang yung inaano ni Father Joel Gatus na yung yung ang unang itinatag ng Diyos is pamilya. Remember, family is the basic unit of society. Kaso lang, maraming pamilya yung nasisira for some reasons. At maraming mga pamilya yung broken. Marami ring pamilya yung nuclear or maraming pamilya yung extended. So bakit lalo na dito sa Pilipinas? Kasi it's because of yung yung nagkakasawaan. And then, yung being positive is medyo nawawala na. So, imbis na maganda yung pag-usapan, pangit, and then, alam niyo yun, yung parang wala ka ng, yung panagsalita ka parang masama na agad ang tingin sa'yo. Mas iniintindi kasi yung tono kaysa dun sa sense ng sinasabi sa'yo. Kaya may mga anak na hindi makapag-open sa magulang. I for one experienced that kahit hanggang ngayon. 'Di ba? Sasabihin kinukumpara nyo, hindi ko nga sinagot-sagot yung mga magulang ko nung araw. Oo. Pero sigurado ba kayong wala kayong ginawang kasalanan sa magulang niyo? Kahit isa? Kalokohan yun. Hindi ba ibig sabihin walang anak ang hindi nakapagbigay ng sakit ng ulo sa magulang. Even yung mga academically inclined people, yun na nagiging problema nila. Na minsan sila din ang nagbibigay. Because some parents want their children to be on a higher academic status. Summa cum laude, first honor, ganyan. So napipressure yung bata. Kayo yung may gawa niyan. Iilan lang parents yung walang pressure yung sa anak. Basta pumapasa at pumapasok. Imbis, yun lang dapat ang requirement Huwag maglakwatsa at pumapasok. Kahit 75 ang grade mo. Di ba? Kahit 75 ang grade mo, basta nag-aaral ka ng tama kasi hindi naman yung ganyan. Yeah? Hindi mo sinagot-sagot yung magulang mo pero nag-asawa ka ng maaga, nag-boyfriend ka ng maaga, ang pakiusap sa'yo ng magulang mo, walang boyfriend, di ba? Walang girlfriend. Aral muna. So yung ba, hindi ba masakit sa magulang mo? Hindi mo nga sinasagot, pero yung ginagawa nyo. Di ba? Kasal na kasi buntis na, yung mga ganyan. So, wag nyo sasabihin na wala kayo. Hindi porket hindi nyo sinasagot yung magulang nyo. Wala kayong ginagawang kasalanan. Example ko lang yun. Kasi, parents tend to think na dapat ganun sila Iba-iba na yung panahon ngayon. Hindi ka nga pwedeng, yung teacher na, hindi pwedeng saktan yung bata mahirap magdisiplina ng mahirap maging teacher sa panahon na to kasi walang disiplina at lahat ng disiplina nagsisimula sa magulang. 'Di ba? Hindi niyo nga kinukumusta yung anak niyo dahil pagod kayo sa trabaho. 'Di ba? Pumupunta lang kayo sa school dahil may achievement yung anak niyo, may ganito or something. Pero kinakausap niyo ba yung mga teacher kung anong progress ng mga anak niyo? Ako, masuswerte ko na lang kasi kahit working yung mga magulang ko, may tumatayong nanay, patatay para sa akin. Kahit sabihin mong nandyan yung tatay ko, pero may tumatayo talaga na sa akin nakatutok. At masasabi ko namimiss ko yun kasi, yung, alam mo yun, yung hindi niya ako pinagagalitan dahil, dahil sa akin. Mapapagalitan niya ako dahil yung baka sisihin siya ng magulang ko. Yeah. Minsan sasabihin niya, susumbong kita sa mama mo. Sige, sabi ko, susumbong mo. Yung mga ganyan.
Para kasing wala ka ng ano, wala ka ng anong magano. Yung sinasabi nga ni Father Joel, yung open. Tignan niyo muna yung sinasabi ng anak niyo. Huwag kayong one-sided kasi kung matututo kayong maging kung hinahayaan yung magiging open yung anak niyo, hahayaan din niyang maging open kayo. Iintindihin din kayo ng anak niyo. So makikita nyo na ng anak nyo yung point of view nyo kasi tinitingin nyo na yung point of view nila. Kasi ang hirap din sa magulang, yung kagaya ng gospel ngayon, di ba? Yung si Lord, di ba? Hinahanap siya yung fifth mystery of the joyful mystery, yung finding Jesus at the temple. Minsan sinabi na ni Lord yung gospel ngayon yun, ngayong Feast of the Holy Family. Sabi ni Lord, hinahanap siya. Sabi ni Mama Mary, anak, bakit ba ganun yung ginawa mo sa akin? Bakit ganun naman? Hindi mo ba alam, balisang-balisa na kami nang kakahanap sa'yo? Well, the Lord provides good answer na sinasabi na, bakit nyo po ako hinahanap? Hindi ba't ako nasa bahay dapat ng aking ama? Hindi nyo maintindihan yun. Yun. Diba? Hindi ko sinasabing si Lord kasi yun, tapos ako si Jeffrey Pasang. Hindi. Baga, may sense din kasi yung sinasabi ni Lord. Di ba? Nagkataon lang siguro na hindi siya nakapagpaalam and, gusto niya lang makinig, gusto lang niyang nando sa templo na requirement ng mga Diyos at, makipag-usap, magkaroon ng sa mga elders, which is required sa mga Hudyo ng panahon na yun. Kasi yun din yung iiwan ko sa inyo na baka hindi nyo kasi naiintindihan yung sinasabi na sasabihin nyo, iba na kasi yung panahon ngayon. Yun na nga yun eh. Intindihin nyo muna yung panahon ngayon, makibagay din kayo. Kagaya niyan, di ba? Mahirap anuhin yan eh. Hindi kayo maiintindihan kung lahat na lang ng aalis. O sasabihin nyo, aalis kung kailan umuulan eh. Mahirap yung ganyan kung lahat na lang ng bagay, may comment kayo, at lahat na lang ng bagay, malaking sa inyo. Laging may laging may pasubali, laging may rason. Na wala na, alam niyo sa mga parents ngayon, mahirap din kasing, o sa mga anak, mahirap yung masyado kayong adventurous din. At sa mga magulang, laging may kondisyon na ganito na, hindi naman mawawala. Diba? Wala namang dapat pinipilit nyo lang kasi yung ganyan. Yung mga magulang kasi is, ito dapat. Well, children should, tayong mga anak, dapat alam natin kung ano yung dapat i-keep natin sa tradition. At yung mga magulang naman, tingnan nyo rin kung may tamang sinasabi yung anak nyo. Hindi yung, porket magulang kayo, tama na kayo lagi. Open lang kayo lagi. Kasi in the end of the day, wala naman kayong maitatago sa Diyos eh. The Lord will judge you. The Lord would still bless you kahit na ganun. So yun lang maiiwan kong vlog for the Feast of the Holy Family na sana maintindihan nyo. So yun lang po.